views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. The Arangkada ang magsasaka, usapang RCEF na. Modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Isang magandang araw at ani po sa ating mga tagapakinig at sa mga nakatutok ngayon sa ating live via Radio Agri 90.1 FM Facebook page. Welcome po sa panibagong episode ng Usapang RCEF. Ako po si Pia. At ako naman po si Gian. Kami po ang inyong makakasama at makakakwentuhan tuwing 10 to 11 in the morning, Miyerkules at Biyernes. So bago tayo mag-umpisa, syempre babatiin po muna namin ang aming mga butihing direktor dito po sa PhilMec. Syempre po ang ating Director 4, si Sir Dionisio G. Alvinia. Good morning po. Sa ating Director 3, si Sir Joel V. Dator. Ang ating ACD Chief and Interim Director for ESET, si Sir Elijah Davalos. Ang ating DepEd Chief and Interim Head ng Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Divisions na si Sir Andres Tuates. Ang ating LSD Chief and Interim Director for R&D, si Sir Nelson Santiago. Ayan, at binabati rin po namin sina Sir Jet Molek Subaba, ang Section Head ng STIPS, at si Ma'am Bess G. Magararo, Section Head naman po ng STIPS. At syempre, mainit na pagbati rin po sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon sa ating live. Sa mga empleyado po na naririto, lalong-lalo na po sa mga drivers natin na kasalukuyan pong nasa travel ngayon. Ayan, naway mag-ingat po ang bawat isa sa atin. Ayan, so sa Usapang RCEF, so syempre tatalakayin po natin ang mga mahalagang impormasyon ukol sa RCEF Mechanization Program ng PhilMec. Kabilang na po ang mga layunin nito at ang mga benepisyo para sa mga magsasaka at kung paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng produktibidad at pagiging competitive ng sektor ng agrikultura sa bansa. Idea. Sa huling episode po ay tinalakay po natin ang mga training services offered ng Technology Management and Training Division o ng TMTD kasama si Sir Mario V. Pasqua, Science Research Specialist 2 mula sa TMTD ng ating ahensya o PhilMec. Ayan, kung na-miss nyo po ang episode na ito ay maaari nyo po itong makita at panoorin sa Facebook page ng Radio Agri 90.1
FM PhilMec at sa official Facebook page ng DA PhilMec. Yes, tama ka dyan, partner. So, bago po tayo magpatuloy sa ating programa, ay narito po muna ang mga impormasyon at mga aktibidad tungkol sa RCEP Mechanization Program. Panoorin po natin at pakinggan ang balitang RCEP. ₱71 RCEP beneficiaries sumailalim sa training workshop. Nasa 71 na FCA at LGU RCEP beneficiaries ang sumailalim sa training workshop on farm machinery operation, management, and enterprise development for post-harvest technologies under RCEP Mechanization Program noong April 7 to 10. Layunin ng aktibidad na bigyan ng pangunahing kaalaman at kasanayan ang mga benepisyaryo sa paggawa ng kanilang operational plan. Seed Growers Assembly nilahukan ng PhilMec. Lumahok ang PhilMec sa pangunguna ni Director 3 Joel Vitator sa Luzon-wide General Assembly of RCEP Seed Growers Cooperatives and Associations na ginanap sa PhilRice Central Experiment Station noong April 7 to 8. Layunin ng programa na ipresenta ang best practices sa seed production, post-harvest processing, storage at seed delivery mechanization program at credit programs para sa mga rice farmers at rice-based cooperatives and associations. RCEP 2.0 Convergence Meeting isinagawa. Nagsama-sama ang mga representatives mula sa iba't ibang implementing agencies ng RCEP para sa RCEP 2.0 Convergence Meeting na ginanap noong April 14 sa PhilMec Training Hall. Ang isang araw na pagtitipon ay naglalayong talakayin ng mga strategies para sa second phase ng implementasyon ng RCEP at palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya. RCEP Training Courses patuloy sa pag-arangkada. Nakapagsagawa na naman ng 19 batches ng RCEP Training Courses ang TMTD noong April 7 to 11. Na nilahukan ng 58 FCAs mula sa Pampanga, Isabela, Leyte, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao del Sur at Misamis Occidental. Ang pagsasanay ay ukol sa operasyon at maintenance ng mga rice production machines sa ilalim ng RCEP. Beneficiary validations para sa RCEP 2.0 patuloy na isinasagawa. Patuloy ang isinasagawang field validations at monitoring ng FMFOD sa mga FCA at LGUs mula Luzon at Visayas noong April 7 hanggang 11. Kabilang sa mga probinsyang na-validate ay ang Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, La Union, Nueva Vizcaya, Quezon Province, Laguna, Iloilo at Bohol. PhilMec, patuloy sa pagsasagawa ng social prep meetings. Patuloy nga ang pagsasagawa ng mga CFIDP, SPF ng social preparation meeting sa Region 4B, 6, 11 at 12. Ang mga rehiyong ito ay makatatanggap ng mga shared processing facilities tulad ng Integrated White Copra and Cooking Oil Processing Facilities at VCO-based Premium Cooking Oil Processing Facility. Tinalakay sa meeting ang mga tungkulin at responsibilidad ng kooperatiba sa pagpapatakbo ng pasilidad na kanilang matatanggap. Ayan, at yan po ang mga impormasyong hatid sa atin ng Balitang RCEP. Para po sa karagdagang update sa RCEP, ay bisitahin lamang po ang Facebook page ng DA PhilMec o ang website ng RCEP Mechanization Program sa www.rcef.philmec.gov.ph. Huwag din po nating kalilimutang i-hit ang like button at i-share ang ating live. Ayan. Time check po, ang oras po natin ngayon ay 10:32 in the morning and you are currently listening po to Radio Agri 90.1 FM, kasaganahan para sa bayan. Yes, so bago tayo magsimula sa ating talakayan, partner, so bumati muna tayo sa mga nanonood po sa atin sa live stream natin sa ating Radio Agri Facebook page, sa DA PhilMec Facebook page at sa RCEF Extension
program Facebook page. So, magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakatutok. Ayan. So, ngayon episode ay makakasama po natin muli. So, may magbabalik partner. Magbabalik po, ayan, si Sir Frederick M. Saludes, ang Senior Science Research Specialist mula sa Development Communication Division ng Philippine Rice Research Institute or PhilRice. So, ngayon po, tatalakayin po natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng pest management at ang mga epektibong pamamaraan upang maitaas ang ating ani. So, magandang araw po, Sir Frederick. Morning, sir. Baka may gusto po kayong batiin. Yeah, magandang araw, Pia. And Gian. Ayan, sorry. Siyempre, magandang araw po sa ating pong mga nakikinig, lalo po nanonood sa live stream. Sana ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Ayan, para po umpisahan po ang ating talakayan, sir, maaari nyo po bang ibahagi sa ating listeners at viewers kung ano nga po ba ang kahalagahan ng pest management at ano po yung mga karaniwang peste na nakikita sa taniman o sa palayan po? Ayan, ako, isa siguro yan sa mga pinaka-mainit na talakayan ng mga magsasaka, no, pagdating sa pest management. Actually, ang mga peste sa palayan natin ay talagang nandun na sila sa palayan natin. Ang iniiwasan lang natin ay maiwasan yung malaking epekto niya sa pagbaba ng ani. So, karaniwan naman sa mga peste sa palayan, una, andyan yung mga kuhol, so habang bata pa, so sasabay na kasi paglaki ng mga damo. And habang lumalaki yan, dumadami na yung mga pesteng insekto sa palayan. At kung naging favorable yung condition, lumalabas na rin yung mga sakit na depende sa lugar at depende sa panahon. Lumalabas yung mga sakit ng palay natin. So, ang napakahalaga ay malaman natin ano ba yung mga factors na nakaapekto, bakit sila dumadami, bakit sila nagiging mapuminsala. Hindi lang po kasi nandun sila sa palayan natin. Baka kasi meron tayong gawain na yun yung nakakapag attract. Tama yan, attract sa mga peste o kaya ano ba yung mga kondisyon sa lugar na yun yung nagiging favorable sa kanilang pagdami. So, mainam na alamin natin yung mga peste na to at mahalaga na mapamahalaan natin bago man sila maging mapaminsala. Yes. So, sir, mayroon po bang certain na parang panahon, sir, na marami sila? Or talagang parang every season naman po, meron at meron? Ayan. So, actually, depende sa panahon. Tulad na dito sa atin, sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na dry season at wet season. So, normally, magkaiba yung mga kondisyon. So, magkaibang mga peste rin yung pwedeng umatake sa palayan natin. Halimbawa, pag wet season, so palaging basa yung dahon ng palay, palaging makulimlim. So, ang tendency niyan ay mas marami yung mga sakit na pwedeng ma-develop gaya ng bacterial leaf blight. So, yung sheath blight. So, kung masyadong makapal yung tanim natin, naging attracted din sila sa mga insekto gaya ng BPH, ayan, yung karaniwan na umaatake kapag sobrang makapal yung tanim natin. Whereas kung tag-araw naman, so mas favorable yung condition para sa pagtatanim ng palay. Kaya less yung atake ng mga sakit. Though sa mga areas na kinukulang, so may sakit din gaya ng rice blast, kinukulang yung tubig. So doon naman sila nagiging common sa mga areas na kinukulang yung patubig. So dagdag pa natin, siyempre yung management kasi natin. Like sobra yung nailagay po natin na pataba.
So, siyempre, tendency niya, magiging masyadong maberde yung tanim natin, masyadong kakapal. So, naging attracted sila sa mga peste. Lalo yung mga sumisipsip at kumakagat sa dahon. Yun nga lang, ang po noon, ang ating pong palayan, kasi mas gusto natin, mas maberde. So, kaakibat na yung pag-atake ng peste. So, isang management siguro doon. So, huwag mo hayaan na sobrang makapal o sobrang dami ilalagay mong pataba. Kasi mas lumalambot yung puno eh. So, pag mas makapal, mas marami ang nilagay na pataba, mas madali silang masugatan. So, konting hangin lang, nagagasgas yung mga dahon ng palay. So, nagkakaroon ng sugat. So, yun, doon pumapasok yung mga sakit ng palay natin. Dagdag pa natin doon yung palaging matubig, yung palayan natin. So, yung sobrang tubig, hindi mo kailangan ng palay yan eh. Sa pag-aaral natin, hindi kailangan doon. So, kung sobrang tubig, ayan, favorable sa pagdami ng BPH. So, kaya, maging yung BLB. So, yung mga kondisyon na ganun, ay dapat mas tama yung pamamahala natin para siyempre makaiwas tayo doon sa mga karaniwang sakit at peste na pwedeng umatake sa palayan natin. So sir, paano po nalalaman kung may peste na sir sa palayan? At paano din sir ito maiiwasan? Ayun, so siguro yun yung palagi namin na-encounter. Kasi sa amin, sa field rice, may tanong, sir, nanilaw yung palay ko eh. Ano bang, gusto ko kasi marinig kaagad ng mga farmer, ano ba yung pang-spray? Yung kaagad yung gusto nilang malaman. Dapat i-diagnose muna natin. Parang doktor ba? So, normally, para malaman mo kung siya ay peste o sakit, usually, nagsisimula sa maliit na area lang. So, kung ang paninilaw, halimbawa, ay buong palayan, ibig sabihin, hindi yung peste, kundi maaring kulang sa pataba, o kaya nagkaroon imbalances sa pataba. So, isang way na para malaman ng mga magsasaka natin, yung pattern. So, kung pulo-pulo lang siya, usually, yun ay cause ng peste. So, mainam din na i-trace nyo muna kung saan ba nagsimula. Kasi, may mga farmer na tsaka lang sila gagawa ng paraan kapag malala na. Usually kasi, ewan ko lang, sa ibang mga magsasaka, tinatawag natin na ano lang sa pilapil, tinatanaw niya lang. Hindi nililibot. Sa amin kasi, puntahan po niyo na nilaw na part. Possible kasi na ang cost niya. Sir, parang may tungro. Yung pala, yung area na yun, dahil hindi niya gaanong napupuntahan, pinamahayan na pala ng daga. So, yun din, dapat para malaman nyo talaga yung cost, puntahan ninyo doon sa field na may sira. Then, yung tulad ng binanggit natin kanina, kapag mentras, mas maganda yung palay mo, mas attracted sila sa peste. So, hindi lang basta maganda yung palay. Tingnan nyo doon sa area na pinakamaganda, yung puno niya. Kasi doon normally, unang pumupunta yung mga peste. Kaya, hindi lang tinatanaw. Hawiin nyo rin. Baka dumadami na yung mga populasyon ng, halimbawa, BPH. Kasi doon yung mga areas na gusto nila. So, yan, mas mainam na ma-diagnose po. Dahil baka magsasaka po natin. So, hindi lang basta ang unang papasok sa isip nila ay, ano ba yung pang-spray? Check nyo lang, baka naman mali din yung diagnose. Mai-advise din ng kapitbahay mo. Ayun. Sir, mas mainam po ba na natural na pamamaraan ng pest control o chemical po? Ano-ano naman po yung mga natural tsaka yung mga possible mga pwede pong chemical na pang pest control? Yun. So, crucial yan sa mga magsasaka.
Actually, ang nire-recommend natin, cultural management muna. Like, paano ba natin may iwasan yung damo tsaka kuhol. Siyempre, number 1 yan, yung dapat napatag mo na maayos yung lupa. Para pag drain mo, ay pwede mo siyang i-maintain sa maliit lang o mababaw na tubig. Maiwasan mo yung kuhol tsaka daga. So, yung mga cultural management, iwasan mo yung sobrang pataba. So, natural control na lang siya. O kaya naman, alam mo dun sa area na palaging eto yung mga sakit na lumalabas. Ang piliin mong variety, yung matibay na doon sa sakit na yun o kaya sa peste na yun. So, marami namang paraan para malaman mo yung katangian ng variety eh. So, number 1 kasi yun, na depends mo yung tamang variety na pagpili. When it comes doon sa chemical control, lagi po nating sinasabi na yun dapat yung pinaka last option ng magsasaka. Kasi hindi mo siya makokorek kung ang kondisyon ng lupa mo ay favorable para sa mga peste. So, lagi natin binabanggit na siya dapat ang pinakahuli. Like sa IPM, binanggit natin Integrated Pest Management. So, yun yung last option. Though may mga, hindi natin binabawal yung paggamit ng lason. Tulad, halimbawa, ako, farmer din ako. Nakita ko sa area ko ay sobrang dami ng mga kuhol. Halimbawa, hindi mo na magagawa yung cultural management o kaya other option. So, kasi mabilis silang kumain eh. Punla. So, ang pinaka maging option ko is chemical control kasi mabilis yung pagsira nila sa aking tanim. So, ganoon natin siya dapat gamitin kasi tulad ng binanggit natin, marami pang cultural management na dapat gawin ng farmer bago yung chemical control na alam naman natin na magastos, siyempre delikado rin. Kapaligiran tapos sa farmer kung lagi siyang exposed chemical. Ayan. So, ayun mga ka-Radyo Agri. So, sana po ay nakapag-take down notes kayo na, ayan. So, sabi nga po ni Sir Frederick na nagiging last option na, sir, yung chemical. Yes, dapat. Yes. So, ayun, sana po makatulong itong mga impormasyon na ito sa ating palayan. So, sa mga nagpaplano po namang magsumite ng application upang maging beneficiaryo ng RCEP Mechanization Program, ay narito po ang listahan ng mga PhilMech office by region kasama rin ng mga focal persons na maaari ninyong kontakin. Para po sa Region 1, covering Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, ang PhilMech office po natin ay matatagpuan sa PhilMech FMFOD Office, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, at hanapin lang po natin si Sir Roland F. Ruiz or tawagan po natin siya sa 0951-541-4859. Ayan. Para po sa Region 3, covering Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales, pwede po kayo magtungo dito rin po sa PhilMech FMFOD Office sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, at pwede po natin kontakin si Ma'am Merlinda Ramento sa 0936-137-2292. Para naman po sa Region 2, ang atin pong PhilMech office ay matatagpuan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 2, San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. Hanapin lang po natin si Sir Ryan D. Duyag or tawagan po natin siya sa 0927-344-7351. Ayan. So, para naman po sa CAR, covering Kalinga and Ifugao, pwede po tayo magtungo sa Department of Agriculture Regional Field Office 2 sa San Gabriel, Tuguegarao City, Cagayan. At maaari po natin kontakin si Ms. Laika Jane Pascual sa 0905-691-7462. Para naman po sa Luzon Sea,
Region 4A covering Quezon City, Laguna, and Cavite. Ang PhilMec office po natin ay matatagpuan sa ATI, Diliman, Quezon City, Metro Manila. At hanapin lamang po natin si Ma'am Josephine Valdez or kontakin po natin siya sa 0977-822-9420. Para naman po sa Region 4B, covering Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Palawan, pwede po tayo magtungo sa Palawan Research and Experiment Station sa Santa Monica, Puerto Princesa, at mari po natin kontakin at hanapin si Sir Kenneth Calderon sa 0906-841-4917. Para po sa Region 5, Camarines Sur, Albay, Masbate at Sorsogon, ang atin pong PhilMec office ay nasa Department of Agriculture, Regional Field Office number 5 o sa Philly, Camarines Sur. Hanapin lang po natin si Sir Joseph Corporal Jr. or tawagan po natin siya sa 0950-984-4402. So, magtungo muna po tayo sa Visayas. So, para naman po sa Region 6, covering Aklan, Antique, Capiz, Negros Occidental at Iloilo. Mari po tayo magtungo sa Villar Sipag Farm School sa Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo. At mari po natin kontakin si Miss Catherine Casiano sa 0965-693-0843. Ayan. Para naman po sa Region 7, sa Negros Oriental at Bohol, ang atin pong PhilMec office ay matatagpuan sa DA Patco, Barangay Look, Dumaguete City, Negros Oriental. Hanapin lang po natin si Sir Rogen John P. Flores at tawagan sa 0961-204-4911. Para naman po sa Region 8, covering Leyte, Southern Leyte, Samar at Biliran, maaari po tayo magtungo sa PRTMDC sa AES Compound sa Barangay Balinsasayaw, Abuyog, Leyte. At maaari po natin kontakin si Sir Keenan Jake Tenedero sa 0935-810-5453. Ayan, magtungo naman po tayo sa Mindanao A. Sa Region 9, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur, ang atin pong PhilMec office ay matatagpuan sa DARFO 9, Linienza, Pagadian City at hanapin lang po natin si Miss Aisel D. Solampid o tawagan po natin siya sa 0997-761-6579. Sa Region 10 naman po, covering Bukidnon, Lanao del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur, mari po tayo magtungo sa DA NMA CLRC sa Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon at mari po natin kontakin si Sir John Ray Yaban sa 0931-818-0358. Para naman po sa Region 13, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur, ang PhilMec po ay matatagpuan sa DA Caraga, PEDMO Building, Capital Site, Butuan City. At hanapin lang po natin si Miss Jingle T. Paloma o tawagan po natin siya sa 0938-321-1477. Sa Mindanao B naman po, covering Region 11, covering Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental at Davao del Sur. Mari po tayo magtungo sa DA NMA CLRC sa Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon. At pwede po natin kontakin at hanapin si Miss Hazel Buenavista sa 0919-799-2413. Para naman po sa Region 12, North Cotabato, Sarangani, South Cotabato at Sultan Kudarat, pwede po tayong pumunta sa PhilMec 12 Office, DARFO 12, Regional Center, Carpenter Hill, Coronadal City at tawagan lang po natin si Sir John Ray Modio sa 0956-724-1821. Para naman po sa BARM, covering Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur, mari po tayo magtungo sa Office of the Engineering Division, MAFAR BARM, sa Bangsamoro Government Center, Cotabato City. At pwede po natin kontakin at hanapin si Sir Khalid Sanggakala sa 0930-346-8740. Ayan, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan ay magbabasa po muna tayo ng mga
comments at shoutouts sa mga viewers po natin sa Facebook page. Ayan. Ayan, so dito po sa watching po sa DA Filmex sa ating Facebook page. Si Sir, good morning po kay Sir Benji Omar, watching from Damablac, Talayan, Maguindanao del Sur. Ayan, so good morning po, sir. Good morning din po kay Sir Mike Talplacido, watching from Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Ayan, so good morning din po kay Maguyaga Vlog, watching from Maguyaga Vlog ng Kabulnan, Talayan. Ayan, good morning po. Good morning din po kay Sir Richie Eclar Evalle, watching from Igbaras, Iloilo. Ayan, good morning din po kay Sir James Basa from Botolan, Zambales. Ayan, so para naman po sa mga nakatutok sa RCEF Extension Program, good morning po kay Sir Derwin Villena from Quezon, Nueva Ecija. Good morning din po kay Sir Francis Roy G. Fernando, watching from San Jose City, Nueva Ecija. Ayan, so ito meron tayong question from Sir Derwin Villena. So, sasagutin po yan ni Sir Frederick mamaya. So, ang tanong po niya, pwede po bang madami po bang leaf folder ang aking palayan? Ano po ang mainam na gawin? Ayan, so abangan po niyo, sir, ang sagot ni Sir Frederick sa inyong tanong. Okay, so ituloy na po natin ang ating talakayan. Siyempre, dito pa rin po si Sir Frederick. Sir, so ang next question po natin, gaano po kadalas dapat mag-spray ng pesticide pag dumating na, sir, sa last option natin na gagamit na po ng pesticide? Ayun, so actually, ang paggamit ng lason, lalo na kung sobrang dami na yung mga peste, ay wala po tayong specific na ilang beses. Kasi siya po ay pang correct na siya or pang control na. So, iba-iba kasi yung action ng pesticide. So, kung ang option natin ay bugawin yung mga peste, so pwede tayong gumamit ng mga repellent pesticide. So, meron namang corrective, yung pang-control na siya. Yun nga lang, kailangan mong tamaan yung mga peste. Like yung BPH. Yan kasi nasa ilalim ng puno yan eh. So, dapat tamaan mo siya kung saan siya nakatago. So, isang beses lang, kung talagang effective yung ginamit mo, pwede mo na siyang isang beses lang. Ngayon, kung sa monitoring mo ay hindi siya effective at hindi mo magawa yung cultural management, hindi mo kayang magpatubig na madami kasi kulang yung patubig. So, pwede kang mag-ulit nung paggamit. Yun nga lang, mas ibang pesticide na or ibang active ingredient na para kumaga, maiwasan mo rin yung ma-immune yung peste sa mga lason. So, doon sa tanong, ilang beses, so, as much as possible, kung gagamit ka ng lason sa specific na peste, is isang beses lang dapat na-control mo na siya. So, syempre, kasama nun yung gagawin mo yung mga cultural management para hindi maging favorable yung condition later on para dumami ulit yung mga peste. Ayun. Sir, ano po yung mga epekto nito sa tao at kalikasan? Siyempre, sir, na madalas paggamit ng pesticide. Pag sumobra, sir, yung paggamit ng farmer. Saka may tama po bang dapat suot yung mga mag-i-spray po? Or yung may gagamit ng pesticide? Ayun, punta tayo muna sa ano yung mga dapat suot ng farmer. Kasi kung titingnan niyo sa mga bukid, normally, naka-long sleeve lang siya, nag-spray siya, alas pati siya na-sprayhan, di ba? Oo, naliligo rin siya sa lason. Kaya, yun, dapat bago gumamit ng lason,
ay magsuot tayo ng mga protective PPE na tinatawag natin. So, andyan, number 1, yung para hindi natin masingot, meron tayong mask, long sleeve, kung nakabota tayo, kung yung mga bota na applicable kasi may bota tayong karaniwan, mahirap siyang gamitin para hindi ma-expose yung lason sa balat natin. So, siyempre, pag lagi kang na-expose, kung tayo dun sa epekto ng tao, pag lagi kang na-expose, lason kasi siya. So, when it comes lason, nakakamamatay. Ayun nga lang, dahil malaki tayo, sabi natin, hindi naman umepekto kasi tinatawag natin na LD50 para doon sa mga pupuksay natin. Pero, lason pa rin siya. So, maaaring later on, kung palagi siya na-expose, di ba, sa pag-aaral sa ibang bansa, yung dito sa atin, yung laging exposed sa lason. So, mas naging prone sila sa mga sakit. So, andyan yung cancer, andyan yung... So, yun. Sa kalikasan, dito kasi sa atin, halos pag-aaral hindi naman tayo ganun kataas pa gumamit ang lason kumpara sa ibang mga katabi nating bansa. Yun nga lang, nagiging relax kasi tayo pagdating sa paggamit ng lason. So, una, pwedeng makalason doon sa hindi target pest. Tulad ng mga beneficial insects natin, napakarami dyan sa palayan natin na sila yung kumokontrol sa mga peste natin. Kasi ang pagkain nila is yung pest. So, si farmer kasi, ay nakita, may kumagat na kaunti doon sa dahon ng palay, takot na yan. So, nag-spray na siya ng lason. Konti lang naman yung kinain niya, di ba? And, kung uod lang siya, later on, magiging pupa siya, matutulog na siya. So, hindi na siya makapag-cause ng damage. Ang tinatamaan, pag nag-spray ng lason, at early stage, yung mga beneficial insects natin. Kaya kasi sila yung exposed, sila yung naghahanap ng mga peste. And ang masakit pa, sila yung unang namamatay kasi sila yung nasa labas ng puno ng palay. Mga peste natin, normally nagtatago yun sa loob ng puno o kaya sa mga dahon. So, mahirap siyang i-penetrate ng lason. Kaya kung gagamit ng lason, ito yung binanggit natin, dapat tamaan mo siya kapag mag-spray ka. So, kung hindi mo tinamaan, non-target. Iba sir yung iba yung namamatay. Kaya, tulad ko, hindi ako nag-spray ng insecticide. So, yung mga katabi ko nag-spray. Pero pares lang kami ng yield. So, hindi pala kailangan na palaging kagamit ng lason. So, yung sa mga kababayan natin, subukan po ninyo dahil sinasabi ng farmer, lilipat daw. So, pag nag-spray ka tabi, malilipat sa iyo yung mga peste. Ang challenge ko naman po sa kanila, subukan ninyo sa isang pinitak kung totoo yung sinasabi nyo lilipat. Kasi kung ako man yung peste, mayroon akong kalaban sa kabila, ba't ako pupunta doon? Dito sa na-sprayan, napatay na yung kalaban ko, dito na lang ako mag-stay. Yun yung nakikita natin na dahilan kung bakit nagiging dependent na yung mga farmer sa pesticide kasi wala na silang kaibigan, wala na yung kumakain sa mga peste doon sa field nila. Kaya naging dependent na sila sa lason. So, iwasan natin yung palaging pag-spray kasi yung mga kakampi natin, yun yung kadalasang napapatay natin sa lason. So, yun. Hindi lang yun. Siyempre, sa katabi na, katabi natin mga bahayan. So, malaki rin yung effect niya kapag yung medyo mahangin, napupunta sa bahayan. Pag gagamit ka ng repellent na pesticide, like yung malatayon, for example,
talagang sobrang mabaho siya at nakaka-irritate talaga pag naamoy ng mga medyo maselan. So, yan. So, dapat maging judicious po tayo sa paggamit ng lason. Okay. Kumbaga sir, dapat yung mga talagang target lang ng pesticide natin at kung kinakailangan na po talaga. Yep. So, yan. Sa unang 30 to 40 days ng palay natin, kaya pa kasi mag-survive yung palay natin kahit yung kalabaw nga, gano'ng karami yung kakainin na kalabaw, di ba? At early stage, ng palay natin talagang sagad sa lupa. Pero later on, mas mabilis pa siyang mag-survive o mag-recover kasi yun yung defense mechanism ng palay natin. Kahit maputol yung isang dahon, dahil bata pa siya, maglalabas ng panibagong dahon. O kaya panibagong tiller. So, hindi mo kailangan mag-spray sa early stage. Yun yung karaniwang nakikita natin. Yes, sir. So, yun. Iwasan po natin laging lason yung nasa isip. At siyempre, dagdag ko pa sa mga kababayan natin, lason po ang tawag ha, hindi, palitan na po natin gamot. Ano ba yung gamot? Di ba? Gamot kasi binabanggit nila, di ba? Sir, ano bang gamot dito sa like stem borer? Ang gamot, nakakabuhay, nakakadagdag naman. Pagpagaling sana, sir. Kaya lang, gamot kasi tawag nila eh. So, siguro, kung mga Gen Z ngayon, palitan natin. mga oldies natin. So, lason po siya. Hindi po siya nakakagawa. Pag ginamot, tataba. Dadami pala, no? Ayan. Susunod po na tanong, sir, meron po bang mga technology or mga apps po na makakatulong para malaman kung may peste nga ba yung pananim or yung taniman? Ayan, magandang tanong yan. Actually, sa PhilRice, meron na tayong mga na-develop na mga apps. Like yung idamuhan. So, simple lang. Kung hindi ka familiar doon sa tumubong damo, picturean mo lang yung dahon. So, si app na magsasabi, isa siyang, ito yung kanyang pangalan. And may mga management option na rin siyang i-recommend sa'yo. Meron din yung ating RCMAS, so Rice Crop Manager Advisory Service. Doon sa recommendation na ibibigay sa'yo, tatanungin ka rin kasi doon kung ano ba yung situation sa lugar mo, ano ba yung karaniwang ginagawa mo. Then, bibigyan ka ng recommendation na para makontrol mo yung pagdami ng peste, ay ito yung gawin mo. So, maganda yung mga ganitong option. Then, may bago tayo ngayon, yung Palay Check App. So, isa na siyang kumaga convergence ng mga iba-ibang app na doon, monitor mo na rin yung mula pagtanim hanggang sa pag-ani mo, ano ba yung mga crucial na mga kailangan mo siyang tingnan at this stage. So, dun sa app, siya na yung kumaga guide mo. Ano ba yung gagawin mo sa susunod na araw? So, magre-remind sa'yo kung ito na pala yung gagawin for this day, ito ba yung gagamitin kong pataba, and so on. So, libre lamang po yun. Pwede nila ma-download. So, very high-tech na pala. Very na dapat yung mga farmers natin. Yes. So, sir, sa inyong karanasan po, anong pest management ang pinaka-mabisa na maituturo sa mga magsasaka, sa ating mga farmers, sir? Yeah, actually, sa atin, lalo sa PhilRice, ang palagi nating binabanggit ay sundin po natin yung Palay Check System. Sa pest management kasi, hindi lang naman doon sa pest management ka nakatutok eh. Kaakibat niyan yung iba-ibang ginawa mo. Alam mo nang mahina sa peste, yung variety na itatanim mo. Iyan pa ba itatanim mo sa iyong lugar? So, syempre, nasa decision mo na, tama yung pagpili mo ng variety. So, yung land prep, bilanggit natin kanina. So, para maiwasan yung kondisyon na
Siyempre, hindi pantay yung lupa mo, tutubuan niya ng damo. So, magastos. Pati sa patubig. So, kasama yun, magpapataba. So, binanggit natin, lahat ng management area ay makaapekto doon sa pagdami ng peste. Pero as farmer, sa akin kasi ang pinaka-effective yung sabayang pagtatanim sa lugar. Oo. Tapos, iwasan niyo yung laging pag-spray ng lason. Kasi pag nagsabay-sabay ka na magtanim, yung mga peste, siyempre, kakalat siya. Marami silang kakainan eh. Unlike kung hindi sabay-sabay, naka-focus or concentrate yung peste sa kung anong stage ba siya susceptible. So, kung kalat nga naman yung peste, less lang yung damage. Then, yung di pag-spray sa early stage. Or, sa akin kasi, pag may nakita akong damage, dapat alamin mo na siya. Close monitoring. Kasi, iba, sabi ko nga, tanawan lang, tinatanong niya. O kaya magsasako lang, kung anihan lang siya pupunta. Lagi niyong bisitahin, siyempre, yung palayan ninyo. So, kung may nakita ka ng kaunting damage, gawin mo yung cultural management. Then, pagbalik mo sa sundaling ko, lumalala ba o huminto ba sila? Ibig sabihin, pag lumalala, hindi effective yung unang ginawa mo. Pero kung nahinto, so effective. So, ano ba yung gagawin mo sa susunod? So, yun. Sundin po ninyo yung Palay Check System. Binanggit ko na kanina. Pwede nyo i-download yung app. I-download po. Oo. So, guide na po yun. Then, huwag po kayong mahiya na magtanong sa mga expert. Kasi normally, sa mga kapwa farmer, tatanong eh. So, kung based dun sa karanasan nila, mali rin yung kumbaga na-chamba lang pala yung ginawa nila at naging effective. So, andyan ang PhilRice, other DOA agencies, pwede po kayong magtanong sa amin. Then, yun nga po, iwasan nyo yung laging sobrang paglalagay ng pataba para hindi siya maging attractive sa mga peste. So talagang may factor sir yung land prep, water management sir sa kumbaga sir bago syempre iiwasan nga natin yung paggamit ng pesticide. So mahalaga na bawat season, maayos po talaga yung pagkakagawa. Yes, kumbaga bawat steps sir from land prep to water management. So dapat tama sir yung gagawin ng ating mga farmers. Yan, kaya sa system. Hindi lang sa iisang management area nakafocus yung pest management. Sa buong process. Sa buong process. Pwede, actually, hanggang sa harvest nga, pwede siyang atakihin ng peste, di ba? So, pwede siyang atakihin ng bukbuk, kung hindi mo nilinis yung area mo. So, yun, the whole aspect kasi ng pagpapalayan ay talagang kasama yung pest. Meron siya. Walang perfecto, walang peste. So, kasama po natin yan. Ang atin lang kung kailangan gawin ay huwag nating hayaang makapag-cause sila ng damage. Kumbaga, so parang close monitoring ang gagawin lagi. Kaya, tapos, wag po kayo masyadong kabahan. Kung may nakikita kayong sira, kasi ang palay naman natin, hindi naman kumbaga papayag na tuloy na siyang mamatay o masira. So, may mga mekanismo like early stage, kaya niya makabawi. O kaya halimbawa, sa stem borer kasi, tanong, lumabas yung bunga ng palay nila. Nakakita sila ng ilang piraso na patay na uhay. Tatanong sila, mag-spray sana ako, sir. Pero tandaan po natin, ang uod na stem borer, nasa loob ng puno yan. So, hindi mo na siya tatamaan. At late na rin po yung pag-control kasi nakapasok na siya. Once na nakapasok na siya, kakain na siya sa loob kahit hindi pa patay yung uhay. So, hindi na po makokorek. Or hindi, yung patay na uhay, hindi nyo na siya kayang buhayin.
Yun ba yung gusto mo namin sabihin. Pero kung pailan-ilan lang naman, so hindi naman po siya makapag-cause ng grabing damage. Kasi tandaan po natin yung palay natin, marami tayong beneficial insects dyan. Diba? Halimbawa, nangitlog ang stem borer. Gaano ba karami itlog niya? Sabihin natin, nasa 200 sa isang itlog. Nakita mo sa palayan mo, isa, dalawa, yung namamatay na uhay. So, 198 na itlog, ibig sabihin, napatay ng mga kaibigan natin. So, ganoon natin isipin yung palayan natin. Marami tayong, actually, hindi kasi natin nakikita. Pero sa field rice, kung gusto nyo makita yung mga gano karami yung mga kaibigan natin sa palayan, ay talagang mamabangha tayo. So, yun, maximize natin kasi nandyan sila sa ating palayan. Kung nag-spray ka, wala silang tatamaan. So, peste yung dadami. Kumbaga, alamin po natin talaga, sir, yung cause muna. Oo, kasi hindi naman laging peste ang dahilan. Yes. Ayun. So, ayan, sir, maraming salamat po sa mga impormasyon na hatid po ninyo. Sana po nakatulong yan sa ating mga farmers, 'di ba, na para sa kanilang mga palayan. Ayan. So, sana po mga Karadyo Agri nakapag-take down notes kayo. At babasahin po natin yung mga comments at kung may mga ibang question pa po kayo kay Sir Frederick. So, wag po muna tayong aalis at atin po munang panoorin ang boses ng magsasaka. Si Rahib Mamaluba, Farm Manager ng Al-Rahman Farmers Multipurpose Cooperative sa Barangay Manungkaling, Mamasapano, Maguindanao del Sur. Bago pa dumating yung RC program, ay masasabi natin na napakahirap talaga kasi dati-rati yung doon sa pagsasaka namin ay nagmamano lang po kami sa pagbubungkal ng mga lupain kasi wala po talagang programa noon na dumarating po sa aming kooperatiba. Nung pumasok na po si RC ay doon po kami nakaginhawa po dahil nabigyan po kami ng isang makinarya na yung tinatawag po na precision seeder. Ay unang-una po ay nakapag-save po kami ng gastusin. Dito po sa amin, ang bayaran po ng taniman dito dati ay umabot po ng alos 10,000 kada isang hektarya. Umuubos po kami ng nasa 100 to 140 kilos na binhi sa isang hektarya. Subalit dito po sa precision seeder, gumagamit lang po kami ng nasa 20 to 40 kilograms lang po na binhi. Sa tama at makabagong makinarya, sige na, tara na, tayo'y magtanim ng tagumpay. Yung pinakamalaking impact po sa amin ng RC program, yung pagsasanay sa mga makinarya na kung paano po yung wastong paggamit upang umusbong po yung aming kabuhayan. Simula nung naging operator ako ng rice precision seeder, nagkaroon ako ng trabaho at panggastos sa aking pamilya. Lahat po ng membro po ng Al-Rahman ay nakakatanggap po ng seeds na galing kay RC na yun po ang dahilan para umangat po yung aming ani. Pangalawa, nabigyan din po kami ng mga makinarya tulad ng precision seeder at combine harvester at saka mga trainings tulad ng financial literacy, proper operation and maintenance ng palm mechanization. Pangatlo po yung mga extension service program at saka yung pangapat yung loans and credit ay nakabigay rin po sa amin ng tulong yung RC program. Kung may mga pagkakataon na maaari pa po nating dugtungan po para marami pa po tayong matulungan na mga maliliit na mga magsasaka para po umangat naman po ang kanilang kabuhayan, lalong-lalo na po sa laylayan.
At yan po ang ating beneficiaries na nakatanggap ng makinarya mula sa Maguindanao. Naway nakatulong po ang mga makinaryang ito upang mas mapataas po ang inyong ani at kita. Ayan. Yan. So, magbabasa po ulit tayo ng ating mga comments and questions sa ating Facebook page sa RCEP Extension Program. So, ayan, watching po from Santa Magdalena, Sorsogon, sa Sorsogon City. Hello po, good morning po kay Sir Harados F. June. Ayan, good morning po, sir. Good morning din po kay Ma'am Sel Lagulay. Lagulay from Iloilo. Ayan, so, basahin natin yung question kanina. Yes, yung sa RCEP Extension Program po ng Facebook page. Ayan. So, asan ba yung question? Ayan. Ay, sige. Dito na lang po muna tayo sa Facebook page ng DA Filmec. So, may question po si Sir John Mark Esto. Ayan. Ang kanyang, ang organic fertilizer po ay nagpapaganda ng ating lupa. Ito ay tumutulong para manumbalik ang mga nawala na nutrition. Sa ating palayan. Ayan. So, sa paggamit po ng syntactic fertilizer. Synthetic fertilizer. Ayan. So, tanong siya. Tanong. So, tanong siya. So, ano po ba, sir, ang inyong advice kay Sir John Mark sa paggamit po ng synthetic fertilizer? Actually, yung binanggit niya, tama po yun na dapat binabalik natin yung mga organic materials doon sa ating lupa. Yung kasing paggamit, yung kiniklaim na paggamit ng synthetic fertilizer, yun daw ay nakakapagbawas ng sustansya ng ating lupa. Actually, sa PhilRice po, meron tayong long-term fertility trial. Mas matanda pa sa PhilRice. So, nasa 40 years ng continuous. So, may area na hindi mo nilalagay ng pataba, lagi ka ng organic, and so on. So, kiniklaim kasi nila na nagiging acidic. Well, hindi naman nagbabago yung pH level ng lupa. Doon sa palagi nating pagtatanim, siyempre, kinakain ng halaman natin yung sustansya doon sa lupa. So, kung hindi tayo gagamit ng mga pataba, hindi natin ma-attain yung ani natin. So, kailangan natin ma-improve yung ating lupa. So, lagay natin yung organic materials. At syempre, kailangan din natin magdagdag ng synthetic fertilizer kasi sila yung readily available na makukuha ng halaman natin. So, mainam, para tama po yung magamit ninyo ng pataba. Nandun sa episode natin last week, nabanggit natin yan. Magpa-soil analysis po kayo para meron po kayong tamang basihan ng paglalagay ninyo ng pataba. Yes, ayan. So, balik tayo dun sa Facebook page ng RCEP Extension Program. So, may tanong dyan. Yes, ayan. Yung kay Sir Derwin Villena. Ayan. Ang tanong po niya, madami daw po kasing leaf folder ang aking palayan. Ano po ang mainam na gawin? Ayun. So, karaniwan po kasi yung leaf folder, no, sa panahon ng tag-ulan. And, doon sa mga areas na malalapit sa mga punong kahoy. Well, ang leaf folder kasi, hindi naman siya major na pest sa palayan natin. Yun nga lamang, nakakabahala kasi yung dahon ng palay mo naka-fold, tapos kulay puti. So, pangit siyang tingnan. Sa mga areas na hindi sabayan yung tanim nila at sobrang dami ng pataba, tapos laging maulan, doon normal na lumalabas yung mga leaf folder. Pero hindi siya
major na pest. Kasi ang palay naman natin, lahat na nakita mong berde sa kanyang katawan, sabihin nagpuproduce siya ng nagpuphotosynthesis siya. So, part lang siya ng dahon na nanilaw. Ang laging gustong tanongin ng farmer, ano ba yung i-spray ko? So, babalik tayo doon sa prinsipyo, tatamaan mo ba yung uod na nasa loob ng dahon? Kasi gagawa siya ng kumaga bahay niya eh. So, kahit paliguan mo siya, buhusan mo siya ng lason, hindi mo siya tatamaan. Kaya, hindi po namin sinabi major na pest kasi sila yung nasa ibabaw ng ng palay natin. So, sila yung mas pinakamabilis atakihin ng mga beneficial insects. Kaya minsan, tingnan po ninyo yung nakabilot na dahon, wala na yung uod. Kasi natake na siya ng mga kaibigan natin. And, ano na po tayo magagawa kasi pangit mo talaga siyang tingnan. Yun lang po yun. Kaya sa amin, hindi po namin nare-recommend na mag-spray. Kasi hindi mo namin siya tatamaan in the first place. And, yun lang. Na-atake na siya ng mga beneficial insects. Hindi lang siya magandang tingnan, kaya nakakabahan ka. So, yun. Hindi po kailangan mag-spray ng lason sa leaf folder. Ang gawin po ninyo, kung malapit sa mga puno yung palayan, i-trim nila yung puno. Kasi doon nagtatago yung mga adult ng leaf folder na sila yung mag-iitlog sa palayan natin. Pero kung walang puno, malayo sa puno, hindi siya susceptible sa leaf folder. Okay. Ayun, so sana nasagot po ang inyong katanungan, Sir Dervin. Ayan, so sir, baka meron po kayong gustong i-announce or may mga trainings po sa PhilRise na gusto nyo pong imbitahan ng ating mga ka-Radyo Agri. Yun po, sa mga magsasaka po natin, kami po sa PhilRise ay may mga serbisyo na pwede po kayong mag-avail. Una po, pwede kayong mag-text at tumawag po sa amin sa aming hotline sa PhilRise Tech Center. Ang number po natin is 0917-111-7423. Kaya kung gusto po niyo malaman yung iba't ibang mga pamamaraan sa pamamahala ng palay, ay bisitahin lang po yung pinoyrice.com. I-follow nyo na rin po yung aming Facebook page. Napin lang po yung Rice.Matters or DA PhilRise para ma-update po kayo sa mga napapanahon po na talakayan sa pagsasaka. We're doon po sa mga nais po mag-train sa RCEP extension po ay maaari po kayong sumali sa mga season long training na ginagawa po sa mga RCEP Farm School. Then follow nyo rin po yung sa API na Facebook page, nalathala po doon yung mga trainings dahil sila po yung naatasan na mag-train sa mga farmer or sa kapwa po natin ng mga trainers pagdating po sa pagpapalayan. Ayan. So, ayun. So, sir, salamat po sa inyong time at sa impormasyon na binigay niyo po sa ating mga listeners and viewers sa Radyo Agri. So, ayun. So, sana mga ka-Radyo Agri na marami po tayo natutunan today, katulad po namin. Maraming natutunan sa ating topic na pest management. So, thank you so much po, Sir Frederick, sa inyong mga impormasyon at knowledge na share po sa ating mga farmers at sa ating mga listeners. Ayun. So, dito po nagtatapos ang ating episode tungkol sa pest management. So, maaari nyo pong balikan itong episode na to sa ating Facebook page. So, dito nyo po pwedeng ulitin at alamin kung ano nga ba yung mga pest control na kailangan po nating gawin sa ating palayan. Ayan, so lagi po sana tayong tumutok sa usapang RCEP at maging updated sa RCEP Mechanization Program.
Hanggang sa susunod po, ako po muli si Gian. At ako naman po si Pia. Lagi po nating tatandaan na sa RCEP Mechanization ng program ng PhilMec, may makinarya kang maaasahan. Ito ang usapang RCEP, modernong pagsasaka, kaagapay ng magsasaka. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya.